Lahat naman tayo may instinct, di ba? At bilang leaders, madalas tayong dumedepende dyan. Pero let's be honest, kapag ang pinag-uusapan na ay high-stakes decisions sa mga BPOs o sa e-commerce mega sales kung saan millions ang nakataya, hindi na sapat ang kutob lang. Kailangan na natin ng hard data. So, himayin natin ngayon kung paano ba talaga ang tamang paggamit ng data-driven processes. Isipin nyo to, ang experience natin or yung madalas nating tawaging gut feel, parang fire alarm lang yan. Mag-iingay yan para sabihin, hey, may problema tayo. It alerts you to the presence of an issue. Pero sasabihin ba ng fire alarm kung saang kwarto eksakto nagsimula ang sunog o kung bakit ito sumiklab? Hindi, di ba? Data precisely pinpoints the root cause. Imbes na mag-reactive firefighting tayo at hula-hulaan kung ano ang aayusin, binibigyan tayo ng data ng eksaktong blueprint para masolve yung problema right at the very root of it. Kaya nga nabuo yung formula na to eh. Ang Six Sigma, it's not there to replace your leadership instinct. It actually enhances it. Basically, Six Sigma equals intuition plus data plus statistical validation. So workplace natin dito sa Pilipinas, lalo na kapag nagre-handle ka ng milyon-milyong transaksyon araw-araw, yung statistical validation ang mathematically magpoprotekta sa'yo bilang leader. Ito yung solid na proof na ang assumption mo ay tama. Pinipigilan ka nitong gumawa ng mga desisyon na pwedeng magdala ng costly, unintended consequences. Bottom line, hindi tayo pwedeng bumasil lang sa kung ano ang feeling nating tama. I-contrast natin yang sa isang totoong senaryo. Imagine, katatapos lang ng 5.5 sale. Kapag puro intuition lang ang gamit mo, sasabihin mo lang, mukhang mabagal yung deliveries natin. Super vague, di ba? Paano mo maaayos ang mukhang mabagal? Pero kapag ginamitan mo ng Six Sigma, ang statement mo magiging ganito. 42% ng mga delays natin ay galing sa tatlong specific na warehouses at nangyayari yung bottleneck na ito exactly between 8 to 11 p.m. Nakita ninyo yung diferensya? Precise, metric-driven. Kapag wala kang ganitong klaseng framework, you are literally flying blind sa operations mo. So paano nga ba yung mga desisyon kapag walang Six Sigma? Tingnan natin yung tinatawag nating reactive approach. Ito talaga yung nakasanayan nating traditional at high-risk na operational mindset sa maraming kumpanya dito sa atin. Ganito yung typical cycle ng unvalidated planning. Step 1, may makakaisip ng good idea like, uy, mag-flash sale daw tayo. Step 2, aasa tayo sa past experience. Sasabihin ng leader, ganyan kasi dati nag-work naman yan last year, so gawin ulit natin. Step 3, immediate implementation. Walang forecast, walang capacity planning, diretso rollout agad. At yung pang-apat na step, dyan napapasok yung reactive damage control. Dahil hindi man lang natin kinalkula yung operational impact bago mag-launch, nagkukumahog tayong mag-ayos ng gulo habang sumasabong na yung problema. Napakadelikado nito para sa kahit anong negosyo. Let me give you a real example. Tingnan natin tong case study tungkol sa isang disastrous na Lazada 4.4 sale. May isang seller na nag-launch ng promo out of nowhere, walang data na pinagbasehan. Hindi man lang nila alam yung average daily orders nila, kaya hindi nila na-forecast yung matinding spike sa demand. Ang ending, their logistics was completely unprepared. Naubusan ng stock tapos nagka-delay ng ilang araw ang shipping. At dahil sa trial and error na execution na to, imbes na measured forecasting, yung seller rating nila bumagsak from 4.9 down to 4.3 tapos inulan pa ng refund requests. Maling decision lang pero napakalaking financial risk at reputational damage ang naging kapalit. Dito rin madalas nami-misinterpret yung concept ng beta testing. Kapag sa labas ng Six Sigma, ang beta testing ay madalas nagiging isang reckless gamble. Ang mindset dyan, try natin, bahala na. Napakataas ng risk niyan. Pero kapag ginawa mo ito with Six Sigma principles, makikita mo ang ginagawa ng mga tulad ng Shopee or GCash kung saan nagtetest sila ng bagong features pero sa napakaliit at piling porsyento lang ng users. Ang totoong logic ng beta testing ay isa siyang controlled, data-gathering exercise. Validated siya, measured at higit sa lahat, very low risk. Ngayon, i-shift naman natin ang usapan. Ano ba ang itsula ng mga desisyon kapag with Six Sigma? Papasok na tayo sa tinatawag nating proactive control. Himayin natin tong classic problem sa BPO industry, ang pagtaas ng AHT o Average Handling Time. Ano yung pinakamabilis at pinaka-common na assumption ng management? Puro bago kasi yung agents kaya mabagal.
Pero kapag ginamitan mo yan ng Six Sigma at nag-data gathering ka talaga, ito yung lalabas na facts. 68% pala ng mga delays na yan ay galing lang sa dalawang specific na call types. At doon sa mga agents na nahihirapan, 22% sa kanila ay gumagamit pala ng outdated na knowledge base at 14% ng calls ang mali ang routing. Nakita nyo? Pinapatunayan nito na ang root cause ay isang systemic process failure. Ang pagiging data-driven ang magpipigil sa atin na basta-basta na lang manisin ang mga mabagal kunong frontline staff dahil ipinapakita nito yung totoong butas sa proseso na dapat nating ayusin. Now, let's be real here. Ang Six Sigma ay hindi crystal ball. Hindi ibig sabihin nito na magic at wala nang mangyayaring aberya forever. Pero, ang pinakamalaking operational impact nito, lalo na sa mga logistics hubs or call centers natin, ay yung tinatawag nating early control. Kapag nakita mo pa lang na may pabagsak na trend sa data mo, nakakapag-adjust ka na agad bago pa lumala. Early detection literally prevents catastrophic SLA breaches and massive customer anger. Mas mabilis mong makita yung problema, and believe me, hamak na mas mura ang pag-control dito ng maaga kaysa bayaran mo yung matinding damage kapag sumalabog na yung issue ng tuluyan. At bilang isang yellow belt, ito talaga yung ultimate goal ninyo. Isang matinding mindset shift. Kailangan na nating tanggalin yung traditional na Filipino guesswork culture sa operations. Gusto ko, burahin nyo na sa vocabulary ninyo yung sa tingin ko, try natin, o bahala na. Ang ipapalit natin dyan ay yung unshakable reliance ninyo sa validated solutions. Moving forward, dapat ang sinasabi nyo na ay, here is the data at here is the exact root cause. Yan, my friends, ang tatak ng isang operational leader na may totoong kumpiyansa.